Sa mga kapuso may anak, doble ingat po tayo sa pagtitiwala sa ibang tao tungkol sa ating mga supling. Huwag mong basta-bastang ihahabilin ito o iaabot, lalo na sa inyong maliliit pang anak, sa mga taong hindi nyo kilala. Sa Quezon City po kasi isang ina na naman ang naging biktima ng baby snatching sa loob mismo ng isang ospital kung saan siya nanganak. Ang salarin nagpanggap ng doktor. Tinanong po namin ang ilan nating mga kapuso kung gaano nga ba dapat kahigpit ang seguridad sa mga ospital upang maiwasan ang mga di ka nais-nais na insidente. Kasunod ang insidente ng pagnanakaw ng sanggol sa Santa Teresita General Hospital sa Quezon City, naghigpit na ng seguridad ang mga ospital sa iba't ibang probinsya. Sa Lawag City General Hospital, lahat ang lumalabas at pumapasok, dumadaan sa security check-up. Pili lang din ang mga pwedeng magdala ng mga sanggol. Plano na rin daw maglagay ng CCTV cameras ng Davao del Sur Provincial Hospital. Mas naghigpit na rin sila para sa kanilang mga patakaran, lalo na pagdating sa mga sanggol sa ospital. Mag-ayos na clearance dito sa nurse with the clearance of the baby. Mahigpit din umano ang Mandawi District Hospital sa Cebu sa pagpapalabas ng mga pasyente. Once a patient goes out, we have 3 release papers. One with the patient, one goes to the nurse station. Sa gate, sa gwardiya, kuhaon din ang ilahang silver release paper nila nga. Ang iba namang mga pasyente gumagawa na ng sarili nilang paraan para mapiyak ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Tulad ni Jeline Santos na naka-confine ngayon sa Pangasinan Provincial Hospital. Kwento niya, lahat ng pumapasok sa kwarto, pinakikiramdaman niya. Hindi rin daw siya natutulog kapag tulog ang mga bantay sa madaling araw. Todo bantay. Alerto lang palagi. Kahit di na ako kumain. Basta mata ko nasa baby ko lang. Samantala, iniimbestigahan na ngayon ng Department of Health ang Santa Teresita General Hospital. Kaugnay ang umano'y pagnanakaw kay Baby Gabriel na isang nagpanggap na doktor noong Miyerkules. Inilabas na nila ang computerized sketch ng suspect na babae. Ayon sa pulisya, may katabaan ng pangatawan niya, maputi, may taas na hanggang 5'5" at nasa 35 hanggang 40 years old. Doktor na doktor ang itsura. Nakasalamin, and then naka-scrub suit na pink, and then naka-gown ng pang-doktor, and then may stethoscope, and then naka-shoes, kumpleto. Chinek-check niya pa yung baby ko, check. Tapos after that, sabi niya pa, so ma'am, mabilis lang to, bibalik namin agad yung baby mo, and then kukunin namin, after that, babalik ulit ako. And then lumabas siya. Paglabas niyang ganon, balik siya after 1 minute to 2 minutes, kinuha niya na yung baby ko. At hindi mukhang nagmamadali. Ayon sa gwardyang naka-duty na mangyari ang umano'y baby snatching, may nakita nga siyang tila doktor na nagmamadaling lumabas ng mga oras na yon na sinasabi ng ina ng sanggol. Nung lumabas ba siya, anong dala niya? Yun lang, sir, yung uniform, sinabit niya dito, at saka yung maliit na bag sa kabilang braso, kaliwang braso, yun lang. Yun din ang pagpasok niya, yun. Wala siyang dalang baby? Wala po, sir. Wala po. Walang dala. Nagpatulong pa raw ang suspect na kumuha ng taxi at gate ni Gorillo. Imposibleng naipuslit niya ang bata. Sa kabila nito, maaaring maharap sa administrative sanction si Gorillo. Maaari ring masuspinde o makansela ang kanyang lisensya kung mapapatunayang may kapabayaan siya sa nangyari. Tinerminate na raw ng Santa Teresita ang serbisyo ng security agency na may hawak sa gwardiya. Nagsasagawa na rin daw sila ng sariling investigasyon sa kaso. Yung sama ng loob ng mother, that's understandable. No? But hindi lang sa sumama ang loob. Pati kami rin dahil this is devastating to the hospital for the past 60 years. This is the first time this happened. Pero hindi umano ito sapat para sa Private Hospital Association of the Philippines na siya nagbibigay ng permit sa mga pribadong ospital. Ipapatawag nila sa susunod na linggo ang pamunuan ng Santa Teresita. We will not be giving them the good standing status na hindi sila pwede bigyan ng DOH na license. What will happen? Wala sila. They cannot operate anymore as a hospital. Yes, or they can lower the category of this hospital. Sa ngayon, walang ibang magawa si Ses, kundi ang umasang maibabalik pa ang kanyang anak.
kaya tuloy ang kanyang panawagan. Ibalik niyo lang po sa akin yung anak ko. First baby ko po kasi siya eh. At sobra po namin siyang hinintay, ang pamilya ko. At nung lumabas na po siya, hindi nga po kami nag-a-accept ng any visitor, kahit mga close friends ko po. Kasi gusto po namin talagang moment, kumbaga po parang moment namin to sa anak ko eh.